Muli nakaranas ng masamang panahon dito sa Metro Manila at ilang pampanig ng Luzon. At kaugnay po niyan, makakausap po natin live si Charmaine Varilla, Weather Specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga sa iyo, Charmaine. Si Malisto. Yes po, magandang umaga din sa inyo, maging sa ating mga pakinig. Alright, kaliwat kanan yung pagbaha dito sa Metro Manila kahapon. Gaano ba karaming ulan talaga ang ibinuhos dito para magdulot ito ng malawakang pagbaha? Yung kabuuan na. Yes po, no. Kung susumahin po natin yung mga naging paulan po kahapon, ay aabot po yan. Yung peak po muna, no, yung within 6 hours starting 8 a.m. to 2 p.m., aabot po yan ng almost 202 millimeters in a span of 6 hours. Ito po yung talagang high intensity ng mga pag-ulan na nagdulot po ng mga pagbaha dito sa malaking bahagi ng Metro Manila. At nung mga succeeding hours na po, pumapatak na lang ng mga light to moderate. So umaabot po yan ng 8 millimeters up to 10 millimeters. At in suma total po, umaabot po yan ng approximately 200 to 250 millimeters in a span of 24 hours. So, kung ikukumpara sa dating bagyong Ondoy, gaano karami o paano nyo ikukumpara o ihahambing ito dun sa nakaraan nga bagyong yon? Yes po, no. Yung highly impact na paulan ni Ondoy, which is umabot po ng 345 millimeters in a span of 6 hours. Kung i-compare sa high impact na mga paulan kahapon, parang nasa 60% lang po ni Ondoy. So, mas mababa po siya in comparison to pag-ulan and also in terms ng 24-hour rainfall. Bakit ganun na lang karami yung ulan kahapon? Yes po, no, yung mga paulan po kasi ay driven by habagat na sinabayan po ng mga makakapal at saka frequent na mga thunderstorm po natin. So hindi yung tipong napakatagal kasi na maaraw tapos naipon, ganun din? So parang posible din po yun. And another fact po kasi, nakitaan po natin ng paglakas po ng habagat driven by paghila ng dalawang low pressure area na namamataan po natin sa magkabilaang panig ng Pilipinas. Ano ang inaasahang galaw o senaryo naman sa low pressure area sa Philippine Sea, lalo kung ito na ang magiging bagyong Neneng? Yes, po sa nakikita po natin ay ang kilos po nila currently pa-northwestward. So either of the two po ang madedevelop as bagyong Neneng. And sa nakikita po natin ay sa susunod na 24 oras ay mataas na po yung chance nung nasa eastern part natin na maging ganap na bagyo. No? Yung sa kabila naman, naka-medium chance though kinikitaan natin kung alin sa kanilang dalawa ang mauuna. After po nito, pag medyo nakalayo po na sila sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, meron tayong binabantayan na posibleng bagong bagyo na maaaring gumilid uli sa hilagang bahagi ng ating PAR na siyang magtutuloy ng mga paulan by next week. Nahatak din ba ng LPA na nasa kanluran ng lawag yung habagat? Yes po, may contributing factor pa rin po to kasi nakikita pa rin po natin na yung ibang bahagi ng southwest ay dumadaan po dito. Tapos yung nasa eastern part naman po natin, siya po yung naghahatak ng habagat papunta dito sa Southern Luzon and Visayas naman. So, yung mga paulan na dala ng habagat sa may western section ng Luzon, mostly yung nasa western part na low pressure area po yung naghahatak doon. Pero alin sa dalawang low pressure area ang posibleng magtagal at makaapekto pa sa lagay ng ating panahon hanggang sa susunod na linggo? Sa nakikita po natin, no, medyo uncertain pa yung scenario kasi posibleng either of the two ay magiging bagyo. Pero sa nakikita po natin, both naman po sila ay northwestward moving, so papalayo. So yung magiging bagyo by next week, more on yung babantayan po natin na papalapit ngayon dito sa ating PAR na currently ay tag as tropical depression na ng mga International Weather Agency. At posibleng ganito rin katitindi yung magiging pag-ulan kapag halimbawa, nahatak na ito nung either of the two LPAs? So nakikita po natin, based sa mga model po, ay more on yung mga paulan na nararanasan sa may western section ng Luzon, magiging ganun pa rin. For Metro Manila and the rest of Central Luzon, parang sa nakikita po natin, hindi magiging kasing lakas ng mga naranasan natin ng mga pag-ulan nitong nakaraang araw. However, medyo
far stretch pa po itong forecast na to at alam naman po natin na ang bilis magbago and mataas pa ang uncertainty. So ito po yung tututukan natin kung may mga pagbabagong ipapakita yung model kung maaaring mas tumaas pa yung current threshold nila ng malalakas na mga pag-ulan. Alright, maraming salamat, Charmaine Varilla, weather specialist mula sa Pag-asa, sa impormasyong binigay Yes po, niyo po maraming sa amin. salamat. Ingat!